Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, Brother Roland, okay na ba yun? O may kung gusto itanong kay Brother Darwin? Meron pa akong tanong kasi nag-agree naman kami na babalik ko yung tanong kay Father. Okay, go ahead bro, go ahead. Opo. Father, magandang gabi po. Roland, kumusta ka na? Eto, iba na yung mukha. Oo, ang gwapo na. Gwapo na. Dating maganda, gwapo na pati. Oo. Praise the Lord. Yung sa breast ko, pangatlong surgery happened last March 5. Pero despite of sabi ng doctor ay okay na, pero ngayon napapansin ko meron pa rin. Pero carry on lang, patuloy lang. Umasa ako na magiging maayos ang lahat. So, Padre, namiss na kita. Pasyal ka. Kami ng June. Sige. Nakaset na ito. Siguro, I'll try my best to be there with you para magkaroon tayo ulit ng magandang balitaktakan. Sige. At saka, ano po, Father, tanong na ito sa inyo ng ating mga kapatid. Kaya lang, parang kahit pa paano malinawan ng konti. Kasi, alam naman natin na masugid tayong taga-subaybay ni Kristo. Kaya lang, ang nagiging problema dito sa amin ay maraming tao ang hindi nakakatikais. At dahil doon, sa pakiwari ko ay maraming nagkukumunyo na under mortal sin. Kaya lang yung pare namin, sabi niya, hindi na pwedeng hindi magbigay. Pero kung pagsabihan naman, hindi naman nila pinagsasabihan, hindi naman sila nag-announce na dapat Nawala si Brother Roland? dapat ka. Okay. So, andito po ako, Father. So, ang ano ko kasi, Father, dito, tama ba yung sagot ng pare na hayaan na lang natin na ganun ang sitwasyon, magre-receive sila kahit under mortal sin sila dahil pananagutan na nila yun sa Diyos? Yun yung unang tanong. So, salamat Brother Roland. Dapat meron tayong gawin. Nandiyan sa Ezekiel bro, no? Ezekiel 18:20 ba yun? Na dapat 16. Rest 16 set to 18. basahin natin. Father. Yan is Ezekiel Chapter 3, verses 17 to 18. 17, 16 to 18. 16 to 18. Okay. Ito sinasabi, pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Makinig ka sa aking sasabihin at bigyan mo sila ng babala. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila makapagsisi, ang mga taong ang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. So, malinaw na malinaw, bro, 19. Patuloy sa 19. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan, ngunit hindi mo yun pananagutan. So, ito po, sin of omission, bro. No? Dapat meron tayong gagawin. At kung wala tayong gagawin, meron tayong pananagutan sa Panginoon, bro. Malinaw na malinaw po yun, bro. Bro Roland? Opo. Sige. Malinaw na malinaw yung talata na yun. Opo, bibigyan ko yung kay Father na talata.
Sige, bigay mo. Tapos ano, Father, yung ano, Father, kasi katekista ako dito, nag-undergo ako ng program, seminars, trainings para sa Wala. catechesis. Sige, So, sige. rehistrado po ako sa simbahan. Opo. Tapos, ang ano ko kasi dito, Father, maraming gusto magpakatechize na group. Halimbawa, sa isang barangay namin, gusto magpakatechize. Kaya lang, ang parang nakakasawa na pabalik-balik ako dun kina Father, lagi ako nang humihingi ng permission para magpunta ako doon. Hindi pa pwedeng, dahil katekista naman ako, hindi pa pwedeng pumunta ako kung saan-saang lugar. Let's say, pumunta ako ng Bohol, magkatechize ako. Hindi pa pwedeng, kasi sinisita kasi ako dito. Pag halimbawa meron akong ginawa na ganyan, parang ano daw, nagmamalabis ako sa aking posisyon, parang hindi ko na sila ako humingi ng permiso. Kailangan ba talagang humingi ng permiso pagbibigyan ng evangelization? So, yan ang tanong mo, kapatid. Unang-una, kapag papasok tayo sa parokya, kailangan ng permiso, lalo gamit ka ng kapilya, gamit ka ng sa simbahan, kung gagamit ka, mag-ask ka ng permission. Pero kung mag-house to house ka, kung nandyan yan sa mga may-ari, kung papasukin ka, hindi na kailangan, no? Kung lahat naman tayo dapat mag-evangelize, no? So, siguro bro, sagawa ka ng online catechism dahil hindi lang sa barangay, no? Kundi sa buong mga, kahit isa lang manonood, okay na yon. At ma-evangelize mo, no? So, dapat talaga mag-ask ng permission, bro, para sa protection mo din yan, no? At para din meron kang crowd na mabigyan. No? Kung personal mo yan na gusto mong mag-evangelize, no? Mas mabuti na may permiso sa pari, bro. Dapat may permission sa pari. Okay. Para Pangatlo po- masuportahan ka. Opo, sige. Thank you. Yung pangatlo, Father, yung St. Joseph Confraternity dito sa amin ay member po ako. Pero hindi po ako officer. So, yung mga officer, nagre-recruit sila ng mga tao base sa gusto na pare na okay lang pumasok yung mga taong under mortal sin. Mag-asawa na hindi kasal. Mga mag-asawa na hindi kasal sa pare. Tapos, ang requirement kasi dito ay kailangan nila magkumpisal. Bago sila maging official na member, magkukumpisal sila. So sabi ko kay Father, kasi sabi niya sa akin, Father, pwede ba yun? Sabi niya ako, pwede naman yun, kaysa mapunta sila dun sa kali, mas maganda, ipasali na lang natin sila dito sa confraternity. Sabi ko, Father, kasi ganito yun. Requirement natin magpakumpisal, at saka paano sila magkukumpisal? Hindi naman, di ba, meron yatang hindi ko lang alam kung meron tayong meron tayong verse sa Bible na nagsasabi na hindi pwedeng magkumpisal na kalahati. Kasi kung nasa mortal sin ka, paano ka mabibigyan ng absolution? Ang sabi sa akin ni Father, ako nang bahala dyan. Sabi niya. Sana bahala. Ang dami sa amin. Ang dami sa grupo namin yung gano'n na under mortal sin. Yun po. Unang-una, bro, dapat yung simbahan ay welcoming, di ba? Welcoming church. And then, dapat din ang simbahan, hindi lang welcoming, isasabi din yung katotohanan. Para, example, na nag-live-in lang sila. Bakit hindi ka magpakasal na wala ka namang, okay. Alam mo, kapatid, sabi ni Father Amart, we need to re-Christianizing Christians. So, dapat re-Christianizing Christian, dapat natin, evangelize natin yung mga kasamahan natin. At, patuloy lang na pag-remind sa pare at siya na bahala doon. Siya naman nagot sa Panginoon. Basta, nag-remind ka na,
na i-remind natin yung mga bawat kasama. Yung punto mo ay evangelize natin sila. At Opo. wala naman ako magawa kapag yan ang gusto niya. No? Siya yung, lalo na kung Paris priest, di ba? So, kung hindi niya i-evangelize yung mga tao, may new way of evangelization. Hanggang ngayon, patuloy pa tayo nag-re-evangelize within ourselves sa ating mga kasamahan. Kaya nga, maraming naging protestante dahil wala tayong ginagawa. Lagi lang tayo nagsimba, ikinap na yun. Kapag mag-ano ka lang sa mga requirements sa cluster mo, okay na yun, no? We become nominal Catholic by name, bro. Patuloy ka lang mag-remind sa pari. Siya na ba managot sa Panginoon kung hindi niya gagawin ang dapat niya gawin? It is all about sin of omission, bro. Pero sa inyo, patuloy lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi naman hindi naman kami permanente sa parokya, bro. Baka bibigyan ka ng pari na Opo. yung mga suggestion mo. Ano kasi, Father, masyadong, sabi ko, wala nang katikista, maraming katikista, kaso lang maraming walang alam sa katotohanan. Ang alam lang nila yung thesis, yung konting, mga basic lahat, basic. So, kaya yung mga pare namin dito, hindi alam yung Catechism of the Catholic Church. Hindi nila binabasa yun. Tulad nung 216, hindi nila alam yun. So, mahirap, pero sabi ko, Lord, wala akong magagawa kasi pare na mismo yung nag-object. So, sabi ko, Lord, kayo nang bahala sa kanya lang. Pinagdarasal dito yung mga tema sa amin sa parokya. Kasi marami talagang wala pong alam, Father. Kaya lang, sabi ko, tulad ng sabi ko, sino ba naman ako? Wala akong kayahan. Para kasi San Pablo. Santo. Patuloy lang, kapatid. Huwag maghinaan ng loob. Patuloy lang. Gawin mo ang dapat na narapat, kapatid. Kung feel mo na mag-evangelize, pwede ka mag-personal evangelize sa mga kasamaan mong katekista. Ito yung i-share ko sa'yo. Ang ganda. Pwede mo i-share yung natutunan mo. And then, yung bunga, magbubunga talaga yan. At huwag kang mawala ng pag-asa. Kung basahan mo yung Santiago 5:20, bro? Or 19:20? Virgin do? Sa Santiago 5:20. 19:20? Okay, ate, masahin Santiago 5:19 hanggang 20. Ito sinasabi, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwas kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Wow. So, kahit isa, kapatid, na mag-guide natin sa pamamagitan ng aral ng simbahan, no? Nakaligtas ka ng isang kaluluwa. No? Opo. So, patuloy lang, kapatid. Huwag kang mahinaan ng loob at patuloy kang mag-aral at mag-share. Kahit sa mga meeting ninyo, pwede ka mag-share. Ito yung i-share ko sa inyo. 3, 5. Patuloy. I-share mo yung nalalaman mo. Huwag ka Meron mawala. kasi dito pa, kwento ko sa inyo, saglit lang ito. last February, meron kaming kinasal na 5 mga taong kasal sa Huwes, sa mayor, pero hindi kasal sa simbahan. So through evangelization, naakay namin yung 5 paris, 5 mag-asawa, at nakasal na yun sila ngayon. At sa awa ng Diyos, yung mga madre namin dito yung nagkatikais, at nung time na yun nga na nagkatikais sa mga madre, nandoon ako. Pero wala akong part doon, hindi ako binigyan ng role. So ang ginawa ko, dahil kinulangan talaga ako dun sa mga madre ng pagpapaliwanag. At saka sabi ko parang convincing. Sabi ko, Mother, yung Mother Superior ng Divine Mercy. Sabi ko, Mother, excuse lang po, baka pwedeng ako na lang po ang magbigay ng sa General Confession. So, pumayag. Daling sabi, pumayag yung mga madre. So, nabigyan ko ng catechesis yung mga mag-asawa at naging maganda naman ang resulta, Father.
Sige. So, nung sa confession na sila, sabi ng pare, sino ang nag-catechize sa mag-aasawang ito? Kasi for the first time in history, na kinilabutan ako habang nag-aano sila, nagkukumpisan. So, sabi ng mga madre, si Brother Roland. So, sabi niya, salamat brother, ganito, ganyan. So, natutuwa ako, masaya ako dahil maraming 5 ang kaluluwa na naligtas natin. At alam ko, Father, ngayon, isang Father talaga ang nangyari. Kasi itong kinasal na ito, yung mga mag-aasawa na ito, merong isang paris na Father, ni minsan hindi nagsimba. Nagsimba siya, last simba siguro niya, siguro elementary or high school, mga ganon. So ngayon, meron na silang 2 anak, mga dalaga at binata na. So, sabi ng asawa niya, alam mo ba, Kuya Roland, grabe yung saya ko dahil yung asawa ko, simula lang nang magkatikais ka, simula nung kinasal kami, araw-araw na siyang nagsisimba at siya na ang naglilid ng rosary. Kung marunong na siya mag-rosary kaagad. Sabi ko, grabe talaga ang galaw ng Holy Spirit. Kaya, ang mga partners, yung ibang mga mag-asawa, sabi sa akin, alam mo Kuya Roland, simula nung mangyari ito, parang iba na yung namin, yung masaya kami. Tapos yung hanap buhay namin, magaan. Tapos yung pagsisimba namin, hindi na kami nakukulangan ng oras, dati busy kami. Pero kahit gaano ka busy ngayon, nakakapagsimba kami. Yun yung sabi nila. Kaya, ewan ko ba, sabi ko, salamat Lord, salamat sa Holy Spirit, talagang gumalaw talaga siya para sa pamilyang ito. Wow. Patuloy ka bro Patuloy. Wala ng pag-asa. Salamat. Yun po ang aking testimony, Ford. Opo. Masaya. Opo. Yun lang po, Father. At saka salamat. At nagkakausap na naman tayo. God bless Roland So, hopefully Yes. Oo. In God's time, bro. Opo. Yun lang po. At God maraming bless salamat. Roland God bless. Thank you. Okay, thank you kay Brother Roland. And then, sa next naman ako, kung sino ang unang magbukas ng camera, siya kung unang tatawagin. Unang nagbukas si Brother Jose Marie Damayo. Brother Jose Marie Damayo, good evening sa iyo. Good evening po sa inyo lahat dyan. Good evening, kapatid. May tanong lang po ako. Ba't kay Rudy Baldwin? Pwede po kaya, Father, i-exorcist na? Exercise po siya? Una kapatid. Kasi Father, Una kapatid, yung una yung magpa-exercise dapat kusang loob, no? Kusang loob na lalapit, hindi tayo mag-exercise agad ng isang tao na hindi magpa-exercise. So, hindi lang yung mini-mention mo, kahit sino, hindi pwede exercise kahit sino without consent, kapatid. okay po. At mayroon pa po akong question, Father, tungkol sa misa. How pa po kung Father, ito po kasi medyo may pagkatag po. Although hindi po ako nakaka-attend physically ng traditional Latin Mass, puro nag-start po ang available po dito sa amin sa diocese. Kung tungkol po sa confiture, napansin ko what if po, Father, kung hindi po naabutan yung confiture pagdating po sa simbahan, mag-attend po ka ng misa, na po, yung sa collect na po na part. Hindi po kami dapat pwede mag-receive ng communion. Depende po. Dahil
kung sinadya mo na hindi makarating, no, may malis. Na kung na-disgrasya ka, and then na-late ka. So, spiritually, nandun ka sa simula ng misa, di ba? Paano yan, Father, na disgrasya kami? Or na grabe yung traffic, hindi inaasahan. Usually, yung traffic lang ay 1 hour, ay lumampas na higit sa 1 oras dahil sa grabe na traffic. First time ko po yun. Hindi mo sinasadya, bro, na malate ka. Okay. Pero sinasadya mo na malate ka. Iba yon. So, physically, mentally, spiritually, hindi ka present doon. Pero binibigay mo yung best, pero na-late ka pa rin. Nandun ka na, spiritually. Di ba? Yung isipan mo, yung spirit mo, doon na eh. Na-late na ako. Binibigay ko yung best ko na hindi ma-late. Umaga pa ako nag-advance pa ako ng paglakad ko. Pero na-late pa rin ako. Di ba? Iba yung sinadya mo. Di ba? Beyond your control mo ba? Kung beyond na sa control mo, wala na tayong malisya dyan. Pero pwede ka namang hindi ma-late, pero sinadya mo, walang valid reason, bro. Walang mabigat na rason. No. Yan po. No. At pwede ka mang-immune kapag hindi mo sinadya. Kapatid. Okay po. Father, ito po tungkol po sa consecration. Ano po bang masasabi ninyo kung ito po, during every consecration, pag nag-attend pa ako ng misa, nung pag tinataas po ng pare yung hostia at yung ay tinataas po din po ang aking mga kamay at sinasabit ko po ang mga personal na panalangin. Ano po ang masasabi ko po dyan sa habit ko na po? Sa habit ko na po yan. During consecration, itaas mo yung kamay? Apa. Ang pari lang magtaas, no? Yung mata mo lang itaas sa Eucharist, no? Ma-disturb yung iba, bakit tumaas ito? Hindi naman to Our Father. So, ang pari lang, bro, yung itaas mo yung mata mo lang, no? Yung intention mo lang itaas. Dahil dapat hindi ka maggawa ng sarili mong aksyon, no? So, ng mga tao, nakaluhod during pagtaas ng pare, dahil makakuha ka ng attention instead doon ang mga tao makasentro sa Eucharist, nandun na sa kamay mo. So, wag kang magsagawa Kasi ganito lang po. Ganito lang po ang pag-raise ko po ng hands. Parang nag-consecrate ka rin. Ang pare lang Hindi po. anak ka? Ganun? Parang Parang Our Father? gesture ko lang po yan na Our Father? inaali ko sa Panginoon yung aking mga dasal. Ganun lang. Opo. Akala ko na ganun. Ganun lang. Okay lang yun. Akala ko ganun taas ang kamay. Baka disturbo ka sa iba. Hindi mataas. Okay lang yun. Bro. Thank you po. Yun lang po. God bless. God bless, bro. Thank you po. Opo. Bro, Jando, tapos na si Brother Jose. Okay. So, Brother, dito naman tayo ngayon kay Brother Jones. Brother Jones, good evening. Good evening po. No, good evening, Brother Jones. Magandang gabi. May magtanong po ako doon sa kasi nung last Sunday, nag-bless po ako ng mga scapulars ko. Kaso lang nag-bless is yung lay minister is hindi mo tayo pa rin sa Okay lang ba, valid ko ba yun? O pwede ko ipa-bless ulit ngayon sa mamaya mag-blessing kayo? Unang-una yung pare talaga ang mag-bless. Hindi ko alam kung ano yung diocesan
may mga synod yung mga diocese eh. Pero i-search ko i-search ko muna ha. Mag-search muna ako ha. Sabi dito, lay ministers, non-ordained individuals generally cannot impart blessings in the same way that ordained clergy, bishops, priests, and deacons can. However, there are some exceptions and contexts where lay people may offer certain types of blessing. Pwede sila makabless, ordained versus lay blessings. Ordained ministers, priests, bishops, deacons can give official sacramental blessings, liturgical blessings in the name of the church. Lay people can offer prayers of blessing, but these are not the same as liturgical blessings. They are more like prayers asking for God's grace and protection. For example, parents blessing for their children, especially before bed or big life events. So, pwede ka mag-bless sa mga bata mo. Like catechists or leaders praying over others during gatherings and prayer services. Pwede din siya magdasal sa mga mag-lead sa prayer. Extraordinary ministers of the Holy Communion may give a simple blessing like receive Jesus in your heart. Pero hindi mag-bless ng sacramentals, bro. Hindi mag-bless ng sacramentals. Malinaw na malinaw dito, bro. Official can give official sacramentals and liturgical blessings in the name of the church. Ordained ministers. Saan yan, bro? Sa ordained ministers, sa bishop, sa pari, at sa deacon. Hindi sa lay minister, bro. Okay. Kaya nga ito, nakaready na po ito ngayon. Para mamaya. Kasi sabi ko, nagduda ako, pwede ba ito? Kaya sabi ko, tatanong ko nga para sigurado. At least ngayon na... Pero dito, bro, may naka-attach din dito, official guidelines. May kadugtong, bro. The Book of Blessings, De Benedictionibus, allows for some blessings to be given by lay person, especially when no clergy are available. But these are limited in scope and are always done in a spirit of humility, recognizing that the full authority to bless lies with the ordained. Now, lay ministers can offer certain kinds of blessings, especially prayers over people. Yung mga pwede din mag-bless sa mga tao, but they do not have the same authority to give formal church blessing as ordained clergy. Malinaw dito, bro, na pwede mag-bless ang isang lay person kung walang pari. Pero hindi related sa liturgical blessing and sacramental, bro. Okay, Hindi ko alam kung ano yung document na nagsasabi na pwede yung laigo na mag-bless o sacramentals. It might be abuse of power, kapatid. Okay, isang tanong na lang po. Di ba, during Mass, meron kayong doon sa part na, di ba, alalahanin natin yung mga mahalagang may pag-asang muling mabubuhay. Tapos may mention kung sinong tao na minsan meron kayong special mention. Pero sa amin nasisimba, pwede kami mag-insert sa sarili na dinadala yung our beloved days. Okay yun. Allowed yun, ano? Bro, excuse mo na ha. May nag-search ako dito eh. So, what it says about lay people, it allows certain blessings to be given by lay persons, especially in the absence of clergy and when permitted by liturgical norms. Key reference General Instruction number 18. In the absence of a priest or deacon, a lay person may preside at certain blessings, using the rites and formulas designated for the lay minister. So, merong blessing, bro, na ina-allow pala sa mga lay minister. No, merong certain blessing, no? This CCC 1669 on blessing, sacramentals derived from baptismal priesthood
Every baptized person is called to be a blessing and to bless. Hence, lay people may preside a certain blessings. This clarifies that some blessings may be given by lay people, especially as a part of baptismal priesthood, though not sacramental or liturgical blessing received for clergy. So, ina-highlight dito bro na hindi talaga sacramental and liturgical blessing. Pwede tayong makabless sa mga anak mo, pwede ka makabless sa mga, pwede ka mag-deliverance. No? Deliverance also is a blessing sa kwarto mo. Pero hindi talaga hindi katulad ng mag-bless ng tubig. Hindi mag-bless ng sacramentals yung religious items. So, though not sacramental and liturgical blessing received for clergy. Iba talaga yung pare ang mag-bless, bro. Okay, salamat po. Kaya ito, nakahanda na para mamaya. At least alam ko na. Yung isang tanong ko ba ng Father, yung, di ba nag-mention kayo yung alalahanin natin ang Yes. na time. Yes, Na may yes. pag-asang muli ko. Di ba? Minsan Yes, meron yes. kayong mini-mention. Pero sa amin na lima nagsisimba, magsasabihin kami, Lord, alalahanin mo Yes. ang mahal. Sige, itong pangalan ng magulang. Okay yun. Hindi rin yun. Yeah, yes, pwede po, bro. Kaya nga, mag-pause ako ng ilang segundo para yung mga tao ay makaalala sa mga mahal natin sa buhay, bro. Okay, yun lang po. Maraming salamat para makaano rin yung iba. Magandang gabi po. Salamat. God bless, bro. Okay, thank you sa iyo, Brother Jones. Ito naman, dito naman ako, away ka kuya, Ito naman ako ngayon kay Rob. Brother Rob, good evening. Unmute, Brother Rob. Good evening, Father Darwin. Good evening, Brother Ralph. First time ko sa Father Darwin sa punto por punto. Tanong ko lang po kung kasi yung kapatid ko kasi kasal sila sa kasal sa Catholic Church. Pero yung pagsasama nila hindi nagtagal. Naghiwalay, pero yung may kinakasama siyang bago ngayon. Pero matagal na sila, may anak na sila. Pero nasa ibang sikta, Father Darwin. Paano ba yung Father Darwin? Gusto ko silang ibalik sa Katoliko eh. Paano yan? Una, i-evangelize mo, i-catechize mo. Dagdagan mo din yung kaalaman mo, dagdagan mo yung kaalaman mo para dahan-dahan malinawan yung isipan nila. Yan, bro. Pero yung nila, Father Darwin, di ba, pag kasal ka sa Katolik, di ka na pwede may kasal, di ba? Kung kasal ka na, sinong kasal sa Opo. simbahan? Sa kasal yung kapatid ko, kasal sila sa simbahan, tapos naghiwalay sila ng una niyang asawa. Ngayon, may bago siyang kinakasama, pero nasa ibang sikta na. Hindi na dapat siya magpakasal sa iba dahil kasal siya sa pare eh. Kaya nga, yun nga ko, Father Darwin, nasa ibang Adultery sikta na siya yun. Kahit Katoliko yung kasama niya. Adultery yun eh. And then kung merong valid reason, kapatid, yung kanilang hiwalayan, example na may element of force, nung may impediments sa previous marriage, pwede naman ma-examine. Example, hindi niya gusto yung pagpakasal nila. Mga impediments pa. Kung may impediments sa kasal nila, pwede yun ground for annulment. Na bago pa siya magpakasal ng iba, dapat ma-annul muna at kung merong ground for annulment. Ano ba yung Father Darwin sa simbahan talaga? Yung valid talaga? Yes, yung annulment sa simbahan po yun. Meaning sa annulment, wala talagang kasal nangyari. For example, ikaw, hindi mo yun, wala kang full consent sa pagkasal. May element of force. Ang nag-decide nito ay yung nanay ko. Dahil buntis na yung girlfriend ko. So, hindi mo desisyon ng mga magulang ko. Ma-establish mo yon na meron kang mga proof, ground for annulment yon. Dapat kusang loob mo yung pagpakasal.
Kung merong element of force dahil buntis na siya, Father, at napilitan talaga ako, Father, hindi talaga ito yung decision ko. Mula sa simula, yun ang disposition mo, ground for annulment po yun. So meaning, walang kasal nangyari. Null and void. Walang kasal na nangyari. Dahil hindi mo gusto yun eh. Diba? At meron ding psychological incapacity, bro. Yung kanyang naasawa, wala talaga, irresponsible talaga, no? Mula sa simula. Psychological incapacity. Meron mga impediments, bro, ground for annulments. Okay, Father Darwin. Pero kung hindi siya ma-annul, hindi kailangan. Adultery yung kaso niya. Opo. Pero paano yun, Father Darwin? Talagang gusto kong ibalik siya sa Katoliko eh. Wala bang paraan yung Father Darwin? Kasi yung kasama niya kasi ngayon, sa ibang sikta na sila. Pero yung kapatid ko, Katoliko yung kapatid. Kasi Katoliko kami. Ay, evangelize lang siya, kapatid. Siya naman na mag-decide sa kanyang buhay as long as na-evangelize mo siya. Yan lang ang paraan, no? Evangelize, i-evangelize mo siya without imposing our teachings, but propose the teachings of the church with great love. Isalaysay mo yung mga aral ng simbahan. At siya na mag-decide as long as na-share mo na yung katotohanan sa ating pananampalataya. Pagdasal mo siya. Opo, Isa din yung impediments, bro, yung deception. Parang malabo yung sa impediments kasi Father Darwin, talagang yung pagkakasal nila, talagang silang dalawa yung gusto. Pero hindi nagtagal yung relasyon. So dahil sa hindi ka pride, because of pride, and then hindi magkakaunawaan. So sa mga nandito ngayon nakikinig, huwag kayong magmadali, no? Kilatisin mo muna yung makasama mo habang buhay na yan, ha? Habang buhay na po yan. Parang hindi ka parang hindi mo na yan masauli. So wag kayong magmadali, lalo sa mga kabataan ngayon. Wag kayong magmadali, siguraduhin nyo yung makasama mo buong buhay mo yan, ha? Buong buhay, ha? No? So mas mabuti kung meron na silang anak, bro. No, dapat mag-focus na siya sa mga anak niya at sa pamilya niya. Pamilya natin, no? Magulang, mga kapatid natin. No? Bro? Sige po, Father Darwin, salamat po. Ang pangalan niya, isasali ko sa dasal ngayon. Yung pangalan niya? Rinaldo, Alejandro Siscon po. Alejandro. Sige, isasali ko. Isasali natin sa dasal, salamat kapatid. po, Father Darwin. Sa lahat ng nandito. Update po ako lagi kita nasubaybayan sa mga mo. Tapos member din ako sa yung lagi kang nagpo-post sa GC. Sa anong GC? Kaya hindi ako yan. Yung Anong lagi GC kang- yan? pag mag-live, gusto kang mag-live. Wala yan, bro. Hindi kay Father Darwin yan. Hindi ka Father Darwin yan. Hindi kay Father Darwin yan. Sige. Pero Baka balang araw, hingan ka ng pera nung hindi kay Father Darwin yan. sige sir. At saka si brother Rubiang, si host, lagi kong subaybayan, ko niyan, tao nun. Followers Okay. niya. Sige, bro. God bless, bro, ha? Salamat Father Darwin. God bless, bro. Okay, dito naman tayo ngayon. Kay Ate Meg naman tayo. Ate Meg, good evening sa'yo. Good evening po sa inyo dyan. Good evening, Father. Hoy, Ate Meg. Isang tanong lang talaga. Sige. Mag-bless na tayo mamaya. Kasi nagsimba ako kanina, tapos after ng namin, nag-usap-usap yung mga doon, mga parishioners. Tapos napag-usapan yung about Tai Chi. Ay, yung Tai Chi, Father, yan? Okay ba yan sa Catholic, sa ating mga Catholic? Anong type? Ay, hindi ko alam. Ano Para yun? siyang parang... Martial arts yan, Father Darwin, na parang sumasayaw. And then? Tapos, Para siyang parts of Kung Fu.
Hindi. Na para ka sumasayo pero magamit mo siya as defense kung may umatake sa'yo? Hindi ko alam kung wala akong idea. Parang may, halimbawa, kaya nilang Martial art? pag-control sa nature, halimbawa, I-control ang nature? o parang ganun ba? Yeah, pari daw ang Chinese na pari daw Pari. yung founder niyan. Kasi yung Ano, i-control ang nature? nagtuturo siya ng Tai Chi at saka yung ano nga yung isa bro dyan doon na yung bawal sa sa Catholic. Ang pagkakalam ko sa Tai Chi kasi napapanood ko yan sa mga pelikula ni Jet Li. Yung, halimbawa, susuntok yung kalaban. Tapos, yung suntok ng kalaban parang gaganyan, parang hihilayan niya lang ba? So, yung impact sa kanya mahina. Pero pagbalik niya, doble ang lakas noon. Parang ganun ba? Para bang sumasabay siya sa nature, yung gumagawa sila ng parang, yung mga dahon, paikutin nila sa hangin, gano'n. Mga ganun ba? More on yan, Okay lang ba okay lang ba na yan sa Catholic? Kasi nagtuturo din yun siya ng yung isa yung yoga. Yung Yoga. yung yoga, hindi pwede yun. Oo, tapos yung isa Tai Chi, parang siya, pero parang parang relaxation daw yun na pakalma daw. Tapos siya yung sabi ko, kaya, hindi ko siya tinanong, pero tinanong ko siya noon sa about sa yoga. Sabi niya, no, guys, okay. Sabi niya ganun. Okay lang daw ang yoga sa Catholic. Wala daw problema. Sabi niya ganun. Sabi ko, bawal yung yoga. Yun? Wala akong alam sa sis, dahil wala akong background. So, hindi ako makakomment sa tanong mo, kapatid. Parang din siya, relaxation din siya, parang martial arts na, hindi ko alam, parang sabi niya, pang pakalma daw, parang pari-pari sa yoga. Mag-exercise lang, parang exercise. Oo, hindi ko alam. Basta, pero pari daw, sabi ko. Wala akong background sa ganun. Pasensya na, kapatid. Hindi ako makasagot dyan. No? Tanong ko, kasi kung okay ba yun sa atin, kasi Hindi ako makasagot dahil wala akong background kapatid. okay lang pa. Okay. Bago ko lang yun narinig, kapatid. Sige, Father, good night. Bye-bye. God bless, ate. Thank you. At mag-bless na tayo, Brother Jando. Sige, Brother Darwin, go ahead. So, mag-bless na tayo, ha. Okay. Dahil natin pag-bless yung asin ninyo, mga kapatid, ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The blessing of soul. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of God, salt, a purge of evil by the living God, by the true God, and the holy God. By the God who ordered you through the sayers of the prophet Eliseo to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, ye phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy, that you thine of goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find not a remedy for soul and body, and let everything which touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Sunod nating i-bless ang tubig ninyo. You creature of God, water, a purge of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ the Son, the Lord, power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels,
With the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world before. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring fruit benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications, with the scripture serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever, and sprinkles in the homes of the faithful. Be cleansed and delivered from harm, the touch from sin joy spirit of goodness, and the air of peace, freed from painful and snares by the sprinkling of this water. Everything opposed to the safety and repose of them that truly in be banished, so that they may possess the well-being the sick, and calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. With your spirit. Haluan niyo ng konting salt yung tubig ninyo. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the differing enemy, who ballantly put them down. Hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a joyous witness, wherever it is sprinkled in your name. May libelous infection cease, venomous terror driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, he cast out the demon from you, beget the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. With your glorious power, the devil's legions and all Satan's attacks and creations be dispelled, driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind shall he use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, his Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world before. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe and a solid service of acknowledgement, please should regard truly to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained to retain the sick, so that when the made well they may give thanks to you, the living and true God. Grant to pray that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all the wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitation from man, made in your image and redeemed by piece of blood your Son, so that we never can suffer the sting of ancient serpent, through Christ our Lord. So, sunod, i-bless natin yung incense, candles, rosary, crucifix, bell, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars. Zero blessing ang kasunod mga igsuon. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him to embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church, grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing, that we will henceforth use the minister of healing, spiritual liberation, and exorcism. Guiding the truth, the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. With these religious items, might you restrain the devil and his demons and all his spirits, rendering them powerless, unable to harm the practice of priests and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, with Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. So unwending of senses ako in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. You do implore your Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of the heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. Amen. Amen. To consecrate your forehead, that you may accept the cross of the Lord, mag sign of the cross kayo sa noon ninyo.
I consecrate your ears that you may hearken the divine precepts, ang inyong mga tainga. I consecrate your eyes that you may see the grandeur of God. I consecrate your nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. I consecrate your mouth that you may utter your words, the words of life. I consecrate your chest that you may believe in God. I consecrate your shoulders that you may take upon the yoke of His service. I consecrate your hands that you may work to glorify His holy name. I consecrate your feet that you may walk in His ways. I consecrate your whole being, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom, it be unto you a sign of reconciliation to life everlasting. Amen. Kain kayo ng kaunting holy and exorcised salt. The Lord be with you. With your spirit. Almighty God bless you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So mga kapatid, magpasalamat ako ngayon sa inyong lahat dahil sa suporta po sa ongoing construction po sa office natin. At salamat po sa inyong lahat. At huwag kayo mag-ingat po kayo sa mga scammers dahil mag-a-ads yan sa inyo, mag-message yan sa inyo. Wala po, hindi po nagme-message si Father Darwin. Dito lang po sa live. At sa post ko na official na may verified check, blue badge, no? Doon lang kayo i-update ko, magpapasalamat ako sa mga tumutulong sa atin araw-araw para transparent po. May transparency po tayo dahil hindi po yan para sa personal, kundi para po yan sa simbahan natin as a whole, mga kapatid. Salamat po. At ngayong week na ito, ano na ngayon? May 5, no? So, baka ngayong Lunes, this week po, mga kapatid, makabayad na tayo. May 4 po. May 4, no? This week po, magbabayad na tayo sa mga seminaryan natin. Yung Eden Seminarians po, pasensya na po kayo, hindi po ako tumatanggi, lalo na sa lumalapit na dito sa atin. At magbabayad na tayo this week po. No? So, last nating nabayad, no? Dahil hindi naman full tong iba. Yung iba ay may allowance lang, ganon. Pero meron ding full, no? Last, nakabayad tayo ng... tingnan ko muna yung report ni Ate... pwede nyo matanong si Ate Juju, no? Ate Juju Sodelia Idusma. Siya yung ating ngayon, umaabot. By the way, yung nabayad natin as of April po, umaabot na yung nabayad natin ng 1 million. Sa mga seminaryan po ito 1,122,218 and 51 centavos. So yan po yung nabayad natin Total po as of April. Ngayon is April, May. May na ngayon, no? Madagdagan na ito. So, nakabayad tayo last, excuse mo na, nanap ko yung 70,550 po. This April. So, si Ate Jojo hindi pa nagbigay sa atin ng kumplito this May, no? Mababago-bago ito dahil may nagdagdag. 17 pa lang ito. May nagdagdag na pang-18 bago po ito. Salamat po So sa report ni Ate Jojo, umaabot na ng 1,122,218 18 and 51 centavos ang naitulong natin. Okay? And then salamat din ako sa inyong lahat. Puro pasalamat po ito sa evangelization natin na this coming May, sa mga 30 or 24 yung evangelization natin. This coming May, sa sports and evangelization natin. Salamat po. Maraming salamat sa inyo at sa mga evangelizers natin na every week po nagtutulong tayo ng 15 na mga evangelizers, no? Every week po yan. At sa
paaralan na natulong natin ni Father. May message si Father Aldia dito, Albert Aldia sa Old Sagay. So, daghang salamat sa imong walay hunong. Sa inyong walay hunong nga pagkamaayo o pagkamaluluyon sa taga-barangay Old Sagay, Sagay City, Negros Occidental, alang sa among St. Therese Learning School, 63 student. Ang Diyos na ang muganti. O, para ni sa ato sa inyong tanan. Makano na yung kaluoy kanamo. We all will always pray, no? Sinasali tayo sa dasal niya, no? Especially the minister of exorcism, deliverance, and so yan po, salamat po sa inyo at salamat din dahil nakaabot na tayo ng 100,000 sa seminarya na tutulungan natin, walang bahay po. Nakaabot na po tayo naka-reach na tayo ng 100,000, pero ang problema, ito yung problema. Wala pa silang lupa. So, sinisikap ko na yung maipatayo natin na bahay galing sa inyo po na suporta ay salamat tayo kay Ate Gilda, siya yung nag-collect, no? Ay siguraduhin natin na kanilang lupa para hindi na maproblema sa sunod na mga araw. So, sinabihan ko siya na maghanap ka ng lupa, no? Kahit maliit lang para meron na kayong bahay. So, salamat po sa mga tumutulong, ha. So, meron na tayong pabahay, no? Sa nangangailangan. So, every semester siguro, yan ang gagawin natin, no? Maraming salamat po. Ang Diyos na po yung magsukli sa atin, ha? Sa inyong generosity po. At so yung mga nag-donate sa Father? Yes. Excuse me po, Father. May nagtanong kasi sa akin, actually, ilang araw na to, isang bata na gusto niya mag-seminaryo, gusto niya magpari. So, wala, yun nga, sabi niya, mahirap lang po kasi ng buhay, Brother Angel, sabi niya. Ilang taon na siya? Hindi ko pa na kung ilang taon na siya, Father. Bro, isisend si Ate Juju na mag-interview sa kanya, ha? Brother Jando, Brother Jando, i-send mo ni Brother Angel yung messenger ni Ate Juju Idosma. Para siya na may guidelines tayo, bro. Para yan parang mabigay talaga natin sa mga tao na deserving. Bro Angel? Paano, ano ho yan? Kahit hindi taga sa inyo? Yes. Kung malayo siya, paano? Yes. Kaya rin tulungan? Problema ng Panginoon yan, bro. Bro Angel. Okay. Pwede pa rin palang yan sa inyo yun. Okay. Yes, Brother Angel. Gusto niya ilang araw nang tapos naghihingi pa nga siya ng libro ng CCC at minsan tumatawag, hindi ko masagot na ko doon sa bata ngayon. Taga saan, bro? Ay, naisip ko, hindi ko pa masyado nakausap kung taga saan siya, pero ilang beses na niyang tinext sa akin. Ano na lang, bro? Magpare. Si Ate Juju na bahala dyan. Okay? Siya na bahala mag-interview. Kayang tulungan pala. Sige po. Sige, naku, matutuwa yun. Gustong-gusto niya daw magpare. Wow. Sige, salamat, Father. Si Ate Juju na bahala dun, bro. So, paano sabihin ko, i-message ko siya na sila na mag-usap, bro. Sila na mag-usap. I-send mo lang. I-send ko yung FB ni Jojo. Yes. Ate ba? Jojo, lalaki, babae? Lalaki. No. Lalaki. Babae, Ate Jojo, babae. And then, maraming Jojo dito sa ministry, may lalaki, may babae. Nalilito na ako. And then, bro, sabihin mo lang ni Ate Jojo na ma-interview. Okay? Amen. Praise the Lord. Salamat, Father. Yeah, then, bye-bye na, ha? Bye-bye. Tapos na ako nag-blessing, no? So, maraming salamat, Brother Angel, Brother Jando, Brother Romer, Brother Aljan, Brother Sister Edna, Brother, sino pa? Brother Wendell. Sino pa nandito? Brother Jando? John Ray. Brother John Ray. Aljan. Na, tapos na. Aljan. Romel. Mana.
So, salamat sa inyong lahat, ha? At fight Team Maria, tatak safety with a humble heart, Brother Jando. God bless. Okay, God bless po. Ayan. So, gaya na sinasabi ni Father Darwin na may panibagong strategy ngayon. So, tapos na mga kapatid. Ang sarap na matulog, no? God bless sa inyong lahat, ha? Sa mga star senders natin. Salamat po sa inyong lahat at marami tayong matutulungan sa mga stars ninyo. Si Marcelina Gallacorta, nagpadala sa atin ng 150 stars. Si Judilyn Casanares, Irana, salamat Father. Na anha na jud ko sa office ninyo. Salamat po. Nagpadala sa atin ng 50 stars. Sheila Love, 50 stars. Si Pa Christine Jean Lagidam. Bago ito. Nagpadala ng 100 stars. Si Lily Bell Caneda. 50 stars si Bila Artajo, 100 stars si Berulo Bangi, 100 stars si Jewel Abayik, mga bago ito, 99 stars, si Maria Marlene Cornopio, 100 stars, si Nanay Jean Gibara, nasaan na si Scriber Crystal, Nanay Jean, hindi ko na nakita, 300 stars, si Lisa Maputi, 50 stars, si Geraldine Ann Ladrelia, 50 stars, si Sheila Love, 300 stars, salamat po. Si Goddess Pinili, 100 stars. Si Ami, 100 stars. Si Juliet Kiliagon, lagi ito, 50 stars. Si Nila Alerta, bago, 100 stars. Si Gina Gugo, 50 stars, bago. Salamat, bagong star senders na ito. Si Gina Apatan Dinukot, 50 stars. Si An Hiridia, 50 stars. Salamat po, bago po ito. Si Marilo Magno, bago din ito. 1,000 stars, ang laki. Si Evelyn Pambi sa Cyprus, Europe, 50 stars. Si Maria Marlene Cornopio, 500 stars. Salamat po sa inyong lahat. Si Alfie Omania, 100 stars. No? At ang Diyos na po yung magsukli sa mga kabutihan ninyo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Tapos na ako mag-blessing kanina.